So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa WPS nating mahal, of course. So, this video is from Philippines Trending News na naman muli. So, it has a title of Kakapasok lang, Diyos ko po, nag-alsa balutan na, nagwala na ang China. Pinaulanan ang WPS, tinamaan na. So, may question mark, yan yung title niya. So yun, bago natin simulan, Philippines Trending News, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin, Filipino IC. So hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Kakapasok lang, Diyos ko po, nag-alsa balutan na, nagwala na ang China, pinaulanan ang WPS, tinamaan na. Sus, Diyos ko naman. So again, Philippines Trending News, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Nanindigan ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magsisimula ng digmaan ng Pilipinas sa kanyang Ulit. Nanindigan ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magsisimula ng digmaan ng Pilipinas sa kanyang mensahe sa mga tropa ng pamahalaan sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa doon sa may bahagi ng Palawan. Binigyang diin ng Commander-in-Chief na mapayapa at masaganang buhay ang pangarap ng bawat Pilipino. Ayon sa Pangulo, walang pamahalaan na naglilingkod sa mga tao ang gugustuhin na mapahamag ang buhay at kabuhayan ng kanyang mga mamamayan. Kaya naman, Tama, ito yung hindi naiintindihan ng ng mga kababayan natin. Porket ba naninindigan tayo ay gusto na natin ng gulo? 'Di ba? Tapos ngayon naman, kapag inaano tayo ng China, atakihin na naman nila, oh, hindi ka naman papalag eh. Something like that. Kasi guys, yung plano kasi ng gobyerno natin is, kalkulado nila yan, or I think meron silang mga plano pa dyan. So, hindi rin pwedeng padros-dalos lang sila. Malay natin, binibitag lang talaga nila yung China, di ba? To look bad or something like that. I don't know. So, tuloy. sa pagdepensa sa bansa, sisikapin na niya ng gobyerno na ayusin ang mga isyu sa mapayapang paraan, imbes na gumamit ng pwersa o pananakot para makapanakit. Pero binigyan diin itong si Pangulong Marcos na ang pagiging kalmado ng mga Pilipino ay hindi dapat pagkamalaan bilang pagluhod dahil wala sa kasaysayan ng Diba? Pilipinas na yumukod sa sinumang dayuhan. Di ba? Yan. Okay, alam naman natin kung sino yung bibira dyan, lumuhod daw. Ano na lang yung nakipag-gentleman's agreement. Di ba? Anong tawag nyo doon? Mas grabing luhod yun kasi wala na talaga tayong laban. Samantala, hindi raw kasing kahulugan ng pagiging kalmado ng Pilipinas sa paghawak ng sitwasyon dyan sa may West Philippine Sea na ito'y umaayon sa managing hakbang ng China Coast Guard laban huyan sa tropa ng pamahalaan. Inayag ng Pangulo na bagamat mapayapa ang disposisyon ng bansa sa usapin, nananatili namang matatag ang paninindigan nitong ipaglaban ang kanyang karapatan at hindi isusuko sa kanino mang foreign power. Binigyang diin ng Diba? Pangulo na itaguyod ng Pilipinas ang kaalayaan at karapatan nito alang-alang sa pambansang interes na nakabatay pa rin sa international law. Yun. Kailanman, ayon sa Commander-in-Chief, hindi magpapasupil at magpapapi kahit na kanino ang mga Pilipino. Sa harap nito ay manatilian ng kalmado ang bansa para maresolba ang isyu ng hindi gumagamit ng dahas, puwersa o pananakot at pananakit. Tapos yung iba naman, minamadali nila. Dapat aksyonan daw agad. Hindi naman kasi ganun kadali yan eh. So, Samantala, muling binuhay naman ang panawagan na patalsikin o pauwiin na sa China ang staff at ambassador ng Chinese Embassy na nakabase dito sa Pilipinas. Kasunod yan ng seryosong insidente sa Yumin-Shoal noong Hunyo 17 ng kasalukuyang agree ako dyan. Kayo, gustong-gusto nyo rin ba na pauwiin din itong mga sarap magbitiw ng word eh. Hinayu Parks yan, something like that. taon. Ayon sa maritime law expert na si Dr. J. Batungbakal, hindi nagagampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin para sa pagpapatibay ng diplomatikong ugnayan. Hindi dinaan niya nakakatulong ang Chinese Embassy sa pagtugon sa nagpapatuloy ng mga issue kaugnay sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gate pa ng opisyal na bagamat seryoso ang nangyari matapos maputulan ng daliri ang isa sa tropa ng bansa, hindi ito dahilan para magkagyera at sa halip ay ayusin sa pamamagitan ng diplomasya at sa mapayapang paraan. Sa ngayon, ang nagsisilbing ang Chinese Ambassador to the Philippines ay si Wang Xilian na nauna na rin inirekomenda ng ilang mga senador na patalsikin o pabalakin na sa China dahil sa paulit-ulit na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na nga dyan ang pambobomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Subalit nauna na rin sinabi noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangang i-expel si Wang Xilian dahil kahit napalitan ito ng bagong envoy ay patuloy pa rin naman anyang ihahayag ang naratibo o posisyon ng China pagdating sa Grabe Yun pa rin talaga yung yung tawag dyan. Mapagpatawad pa nga yung natin Pangulo natin Di gaya ng talaga natin, karamihan natin dito na gigil na talaga tayo sa pati ambassador, naiinis na tayo kasi yun nga, parang wala lang, hindi niya ginagampanan yung niya, di ba? Like, men. mga issue sa pinag-aagawang karagatan.
Sa iba pang mga balita, hinimok ng ilang grupo ng mga mangingisda ang pamalaan na palakasin ng maritime security dyan sa may bahagi ng Western Mindanao matapos nakitang naglalayag doon ng mga barko ng China Navy sa lugar. Ayon kay Roberto Grabe. Balon, ang lider ng katipunan ng mga kilusang artisano mangingisda sa Pilipinas, baka hindi lang gaano agresibo raw ngayon ng China, pero hindi rin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa gitna ng mas bumibigat na sitwasyon dyan pa rin sa may bahagi ng West Philippine Sea. Noong Hunyo, May mga nahuli na ba? Asyete mga kabumbu una kong iniulat na nakita ang 4 na barko ng Chinese People's Liberation Army Navy na naglalayag sa Basilan Strait malapit ho yan sa Zamboanga Peninsula. Ani Balon, nakakagalit na habang malayang naglalayag ang mga barko ng pandigma ng China sa karagatan sa Mindanao, pinapalayas naman ng mga lokal na mga isda sa ating sariling karagatan dyan sa may West Philippine Sea. Samantala sinabi naman ni Grabe. Edicio de la Torre, ang presidente ng Philippine Rural Reconstruction Movement, double standard ang pag-navigate ng China sa mga karagatan ng Pilipinas dahil sa kanilang pribilehyo ng malayang paglalayag sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea habang inaapi ang mga mangisda ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Ito yung hindi nakikita ng karamihan. Ang sa kanila kasi, ibigay na lang sa China yung WPS para wala ng gulo. Para hindi na tayo gamitan ng nuclear, something like that. Hindi nila iniisip kung gaano kalaki yung apektado, di ba? Like, hanap buhay kasi yan eh. Yung mga resources din nasasayang na sa atin sana mapupunta. Sobrang laki. Like, maiisip mo na lang na kawawa yung next generation pag nagkataon na mag-succeed talaga tong China dahil sa nagpadala tayo sa takot, di ba? China mga sangkay, meron daw pong ginagawa ngayong patibong sa Pilipinas para pumasok tayo sa isang malaking digmaan. Anong klase kaya itong patibong mga sangkay? China binubuyo ang Pilipinas na magsimula ng gera. Okay, panoorin natin. Ryan, paano ngayon pinaplano ng ating sandatahang lakas na tugunan ng ganyang pambubuyo ng China? Monica, ayon sa Philippine Navy, babalik sila sa drawing board para magsagawa ng mas maraming plano sa kanilang isinasagawang rotational and resupply missions sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea para sa kasiguraduhan o katiyakan natin at ng kaligtasan ng ating mga sundalo. So yan po yung nangyari mga sangkay, no? Nakaraan lamang, Di ba nag-i-English tong mga honghang na to, men? napag-usapan po natin yan. Yan po yung ginagawa ng China. Ito yung pinakamalala. At asahan po natin na kung sa ngayon, yan po yung pinakamalala mga sangkay. Darating at darating po yung isang araw na mas malala pa po ang gagawin dyan. Grabe. Ito ang sigaw ng sundalong Pilipino nang kuyugin sila ng mga Chinese Coast Guard noong Lunes sa Ayungin Shoal. Makikita sa mga video ang panggugulo at pandadahas ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino sa harapan ng commission vessel ng Philippine Navy. Okay, so nadaanan na po natin yan mga sangkay, no? Yan po yung kanilang ginagawa. Ngayon, ito po yung update kung paano daw po tayo pinapainan ng China mga sangkay para po mapunta po tayo sa isang malaking digmaan. Like, can you imagine that hindi pa nga sa kanila yung WPS ay ganyan na sila ka-agresibo. What more kung sila na yung may hawak if ever na mag-succeed talaga sila. Like, kawawa ang Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang lahat ng ito ay bahagi ng taktika ng mga Chinese upang ibuyo ang mga sundalong Pilipino at hinihintay na magkamali at unang magpaputok para magkaroon ng kaguluhan. Ayan mga sangkay ha. Yan. Yan po yung matinding patibong ng China. Na tayong mga Pilipino, yung mga sundalong Pinoy, yun po yung mauna na kumuha ng weapon at alam niyo na mga sangkay, kung sino ang gaya nga ng sinabi ko, ayaw makita ng China na sila ang magpapasimula sa gulong to. I mean, digmaan. Ayaw po nila. Kahit po yung itong North Korea na matagal na pong gigil na gigil sa South Korea na gustong-gusto pong mangyari na pumasok na po sa digmaan. Pare-parehas po sila. Ayaw po nilang makita ng buong mundo na sila ang nagsimula sa digmaan. Kasi, Kawawa. Like, sila yung bad eye sa lahat ng bansa. 'Di ba? Yung iba sa atin dito, nakakatakot yung kasi nuclear. Kapag if ever na yung China talaga yung nanguna sa atin at nagpakawala sila ng nuclear bomb or whatsoever, wala na. Tataas ang kilay ng lahat ng kalabang bansa niyan, yung mga kapitbahay na bansa niyan. Baka nga, hindi pa naglanding sa Pilipinas yung ibabato nilang nuclear, ay wala na eh. Sila yung maunang madurog. 'Di ba? Kaya yung China, din talaga sila, playing safe sila. Though nakikita natin sila na aggressive sila, but not in a way na dididoin talaga nila yung Filipino person nila, no? So, pero para sa akin naman, based sa mga ipinapakita ng China, I think sila yung unang gagamit ng beng-beng. Like, based on their actions, parang sila yung una. 'Di ba?
kung maalala po natin, nung panahon po ng World War II, sino ba ang nagpasimula nun? Si Hitler, di ba? So, ang nangyari, pinagtulungan. Walang kakampi, mga sangkay. Maliban po sa Japan na sumunod, no, sa ginawa ng Germany. So, ngayon, mga sangkay, ito po ay gustong mangyari daw ng China na tayong mga Pilipino, yung mga sundalong Pinoy, kaya ginagawa po nila yan, nang sa ganun, pag na out of control, itong mga sundalo natin, pag nawala na po sila sa control, gagamitin na po nila yung kanilang armas. At kapag nangyari yan, may rason na daw po yung China para makipagdigma. Yan po yung kanilang mga pag-a-analyze sa mga kaganapan, sa mga nangyayari ngayon. Kaya dapat po talaga maging maingat dito yung mga sundalo. No? Pero ako nga, gusto ko mangyari. Kaya nga, yung nakita natin, naputulan na nga ng daliri, di ba? Like, ayaw pa rin talaga nila mag-engage. Though maraming mga Pilipino na nagagalit yan. At alam nyo kung sino yung mga nagagalit yan. Dyan. Yun pa yung mga pro-China. Yung inaano kasi nila, men, as, oh, yan na. Ang tapang-tapang nyo, hindi naman pala kayo papalag. Men, papalag tayo, but not in a way na tayo yung mag-i-start nga, di ba? Pinag-iisipan nga, di ba? Kasi if ever like that, naputulan ka ng daliri. Ngayon, magpa-fire ngayon yung Filipino soldier. Do you think if ever na magkaroon ng investigasyon, valid yung sasabihin ng, hindi kasi sir, yung kasamahan kasi namin is naputulan ng daliri. Hindi yun valid, men. Like, so babarilin mo na sila. 'Di ba? Ang lalabas pa rin talaga diyan, tayo Pilipino, yung nanguna. If ever na tayo yung mag-engage, kahit nasabihin pa natin na naputulan na ng daliri, winaterkano na tayo. Yun yung hindi naiintindihan ng karamihan eh. Ari dyan, i-water cannon na po yung mga yan eh. Kaya nga lang, ang tanong din naman kasi dito, may mga gamit ba tayo na kaya magpalaya sa mga Chinese na yan, di ba? Ngunit ayon sa Navy official, hindi nila ito papatulan. Yan ang kanilang response. Hindi daw po papatulan kasi nga yan daw po yung isang patibong ng China. Para mahulog po tayo sa isang maling desisyon. At kapag nangyari yan mga sangkay, ay malaki po silang reason. Sasabihin naman nila. Valid naman yung ganun, di ba? Valid naman yung ganung reason. Alam nyo kung sinong atat sa mga, or hindi tanggap yung mga ganyang reason. Yun din yung mga tao na, gusto na lang ibigay yung WPS para wala ng gulo. Like, can you imagine that? Ayaw nila ng gulo, pero kapag nakitaan nila tong ganitong plano ng gobyerno natin ngayon, ba't hindi ka papalag? Palagan mo na. Gaganunin nila. Di ba? Ang gulo ng, mga mindset nila eh. Hindi, sila kasi nauna eh. Yan ang ginawa sa amin, kaya sinong gaban na namin, di ba? Galing din eh, no? We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire for shot. Yun ang labanan yan. Understand Chinese thought. Papatol tayo sa maling paraan. Ayun, ayan na, ang linaw ng sinabi po ng Philippine Navy spokesperson sa West Philippine Sea. Sabi po niya, they should never get into a shooting war. But, they would like to push us to fire the first shot. Diba? Gusto nila na ang una mga sangkay na gagawa nun, Pilipinas. Kasi if ever na tayo yung unang mag-fire, kahit na, gaganti ngayon ng China, kahit na may madedo sa atin, men, magre-response ang US or tutulong ang US, pero hindi ganun ka suporta talaga. Like, anytime pwede tayong iwanan ng US, baka that time parang pasimple-simple lang ba? Kasi ayaw din ng US ng madungisan sila eh. Na parang lalabas din na, ikaw US, bakit tinutulungan mo itong Pilipinas na siya namang nag-unang mag-shot? Diba? Delikado tayo dun. Yung MDT natin, delikado tayo dun. Kaya, kung gusto nating covered tayo ng MDT talaga, yung na lang talaga, hintayin na lang talaga natin na yung China mismo yung unang mag-shot. Diba? Kasi ang naman sa MDT is need ng may madedo eh. Diba? And also, yan din yung tawag dyan, pinag-iingatan talaga ng China na hindi mangyari. Like, kita nyo yung mga way of panghaharas nila is parang kontrolado lang din nila na pasundot-sundot lang din. Mga takot din eh. Kaya dinadaan na lang din nila sa mga sigaw-sigaw. Water cannon, diba? Sabi po niya, yun ang labanan dyan. You should understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. So yun daw pong iniisip ng mga Chinese. Napapatol ang Pilipinas sa maling paraan. O diba? Ang galing din po ng taktikang to mga sangkay. Alam nyo kung totoo itong taktika na ganito talaga yung strategy ng China? Napakagulang po talaga.
Dagdag ni Trinidad, laging nakaangkla sa rules of engagement at international law ang kanilang mga hakbang. Our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. Sa part na ito mga sangkay, kahit pa paano medyo ano tayo, no? Baga, okay din. Sabi po niya, yes, our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. So gusto nila, yung mga galaw ng Pilipinas, mga sangkay ng mga Pilipinong sundalo, ay naaayon at guided pa rin po sa rules of engagement at nasa international law. Ayaw po nila mga sangkay na kumilos na parang wala na po sa hulog. Tama yun. Kung gusto nating hindi tayo magmumukhang kontrabida. Ay, nang ginagawa ng China, di ba? Pero ang China kasi, alam niyo sa sobrang lago ng China ngayon mga sangkay, alam niyo yung gusto nilang maghari kahit po sa Asia eh. Sinusubukan po nila. Sa totoo lang. Tama. Minsan gusto nilang pasukin yung Indian Ocean. Minsan gusto nilang pasukin yung teritoryo ng Japan sa karagatan. Kaya nga lang mga sangkay, hindi po nila madiretso yung dalawang bansa na malalakas. Kasi nga po, may mga pumapatol din po talaga. Pumapalag. Like yung Japan at yung India na nagpadala kaagad ng mga warship sa karagatan. So, ang Pilipinas, mga sangkay, hindi po natin magawang makipagsabayan pagdating po sa mga kagamitan sa karagatan dahil po, wala po tayo nun. Kung mayroon man kaunti lang. Pero sa totoo lang, ang may ano nito mga sangkay, may mali noong panahon po ni Noynoy Aquino. Kasi, nung time na nagkaroon po ng, ano ba tawag dito? Iringan na. Sa lugar na yan, kung di ako nagkakamali, sa Scarborough. Ngayon, ang ginawa po ng Amerika, inutusan po yung pamahalaan natin na umalis dyan. Nandun rin po yung mga tropa natin nakabantay na eh. So, ang naging problema, pinaalis po yung mga tropang militar ng Pilipinas. Pero yung China, wala pong ganong rules. Walang ganong utos. So, ang nangyari, naiwan po Yun, malinaw. Pati yung administration ni Noynoy. doon yung mga sundalo ng China. Yun yung rason mga sangkay na nakapwesto na po sila ngayon dyan, di ba? Sayang talaga eh. Eh kung nagkataon, pumirme lang tayo doon, hindi sana aabot sa ganyan. Rights are protected. Tinawag din ni Trinidad na gawain ng mga barbaro ang inasal ng mga Chinese Coast Guard. Di wala umanong karapatan ang mga ito na magsuot ng Coast Guard uniform dahil taliwas ang ginawa ng mga ito sa tungkulin ng Coast Guard na mga laga ng kaligtasan sa karagatan. Yung ginagawa nila, Kahit ano pang sabi natin na ganyan, wala naman. Hindi naman pinapansin ng China yan eh. pangingirata, pambabastos, barbarik. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Aniya, hindi nila kayang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari noong Lunes. Dahil nasa kamay naman ito ng China. Ang magagawa nila ngayon ay ihanda ang kanilang mga tauhan. So, possible pa rin po talaga maulit mga sangkay. Gagawin niya ng China para matrigger po yung mga sundalo at mauna. Yun po yung kanilang teorya dyan eh. Yung parang analyze nila sa mga nangyayari. Na ginagawa to ng China para pag nabuyo tayo, then go na kaagad, banat na kaagad. Tapos, isang bato natin, bato agad sila ng 100 beses. So, kawawa ang Pilipinas. Kaya, we need to, mag-ingat talaga tayo, Diba? Ang galing din po talaga nito mga Chinese. Galing So, sa kabalbalan. Sana lang hindi po tayo umabot sa ganun mga sangkay, no? Na magkaroon po ng digmaan. Monica, sabi ni Commodore Trinidad na dapat isaalang-alang ng ibang bansa ang ginawa ng China sa West Philippine Sea dahil maaaring gawin din ito ng China sa kanila. Monica, muling magsasagawa. Okay, so ano talaga mga sangkay? Ginagawa talaga ng China. Kaya nga lang hindi po makapalag. Eh. Bawa yung India. Trinay nilang pasukin yung Indian Ocean eh, kasi hindi natuloy. Hindi lumala kasi nga naglabas agad yung India ng mga warship. Nako. Yung karagatan po ng sakop ng Japan, ginawa din nila pero pinalayas po sila ng Japan. Sa Pilipinas, Mga malalakas yan eh. hindi po natin magawang palayasin. Nakapermi na sila dun eh. Tapos wala pa tayong gaano mga ship ng Coast Guard, di ba? Kakaunti lang tapos maliliit pa. So, yan lang naman muna guys. So, courtesy also kay Mr. Sangkay dyan, So, yan lang naman muna. So, this video is from Philippines Trending News. And also Sangkay Dyan TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yon, di ba? Yung China, as usual. Though kahit na hindi pa ito binalita, alam naman natin na kahit na ganun ka-aggressive yung China ay talaga, playing safe pa rin talaga sila. Ayaw talaga nilang mag-pull na ng trigger kasi syempre, if ever na sila yung uuna, expect nila na babagyuhin talaga sila ng Amerika. Yung iba naman nasasabihin na malabong tumulong ang Amerika or whatsoever. Dati nang gigil yung Amerika sa China.
So may malaking possibilities talaga na papalag yung Amerika if ever na magkamali yung China. Pero yun nga lang, if kung gusto natin na yun nga covered tayo ng MDT talaga, like yung suporta talaga or solid support talaga ng US, ay syempre need nating mag-ingat at wag tayong padalos-dalos kasi syempre kung magpapadalos-dalos tayo baka maiwan tayo sa ere, di ba? Kita nyo naman kung paano binatawan ng Amerika yung Israel, 'di ba? Sabi ng Amerika, "Oh, Israel, sobrang aggressive, something like that. So, okay, tigil na namin something like that, 'di ba?" Luckily na lang, yung Israel ay malakas na bansa. Eh paano tayo kapag if ever time will come, ganyan yung sasapitin natin, 'di ba? Padalos-dalos tayo. Kaya dapat kahit gaano na tayong inaano ng China ay yun, calm pa rin talaga kahit na nakakainis na, nakakaasar na, 'di ba? So, yun lang naman. Kayo guys, anong opinion niyo patungkol dito? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. For sure, marami tayo na nanggigigil na sa bansang to kasi wala talaga, unlimited talaga tong kabalbala ng bansang to eh. Like mapapatingala ka na lang. Like ano ba talaga yung makakapagpatigil sa China. Pero for me, I think hindi talaga ito matitigil unless merong na mangyari. But yun nga, sad to say kasi kailangan pang humantong sa ganun kasi syempre yung diplomatic protest or yung diplomasya wala na. Sobrang labo na nun kasi kung totoong sobrang lakas pa ng ng diplomasya ay dapat nung nanalo tayo sa arbitral, sa international or whatsoever, wala na, binitawan na yan ng China. Pero yun nga, siguro, sobrang talaga ng China, di ba? May naano ako eh. Ano yung kantang yun ha? But dayuhan ay nahalina bayan ko, something like that. So, wala talaga. Sobrang talaga ng Pilipinas, like to the point na yung mga dayuhan ay nagbibling-bling talaga yung mata nila na pinapanood yung kung ano mang iyaman or natural resources ng Pilipinas. Ganon tayo ka palad na bansa, Like, kahit maliit lang tayo na bansa, maraming malalaking bansa. Biruin nyo ha, China. Biggest or giant country yan. Pero wala. Sobrang inggit nila sa atin, sa bansa natin na hindi talaga nila mabitawan, Can you imagine that? Ganun na lang ka-lucky talaga yung Pilipinas. So, bibitawan pa ba natin yan? 'Di ba? Para sa atin yan eh. 'Di ba? So, I think hanggang dito na lang muna. Again, Filipino IC, Philippine Trending News, ang kay Janjan TV. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.